of sustainability, that can be put into question. And I think that you're absolutely right, Womi. It is Ogwen. Nagagamit ng Trizla into the roam position. King Kong is gonna be relying towards that Joy para makuha ang game number 1. Brusco, Edith goes Grok, and Kirk goes the Edith. That's it. Falcon CB Bren versus Fnatic Onyx Philippines. Casters, pasok. Kaabang-abang ang ating matutunghayan para sa Star Match ngayong linggo. Falcon CB Bren versus Fnatic Onyx. Kami pa rin yung mga kasama. Burrito, Force, Ate mo Chantel. Ang dami mga bago dito, Oh, excited na nga ako kung paano mangyayari talaga dito sa ating game. And na-introduce na ulit si Joy kahapon. May kita ulit natin siya ngayon. Probably more on fast-paced game ang gustong gawin dito ng ating dalawang kupunan. And speaking of, dinelay pala ni Brusco kanina yung minion wave nila. Oo nga, yun yung importante talaga no, pagka meron kang Grok. Sabi nga, naalala ko, sabi ni Flap TZ or ni Sanford, kahit daw grade school, kayang gawin. Yung paghaharang ng mga bush. May timing kasi yan eh. 10 seconds kasi, lalabas na yung minions. 11 seconds, lalabas yung minions. Dapat 10 seconds, maharangan mo na. Okay, so it's all about the timing. Timing, 10 seconds, tsaka 50 seconds yun. Oh, timing is the key talaga para dito sa ating mga players. Again, sila yung sabihin na nating queens na alam nila kung kailan pababagaling yung teamfight. Alam din nila kung kailan magkakabigayan. Si King Kong, kamunti ka na doon at flicker pa. Si Flap TZ, First Blood para dito sa Falcons AP Bren. Nagmamadali ang Falcons. Nagmamadali ang Falcons AP Bren sa laban. Uy, naku po, binababaran din. Napaflicker na si Super Prince. May mga na-expend na spells dito, Oo nga parang pinaforce na talaga agad. Again, very crucial yan pagdating doon sa mga initial na rotation. And I gotta say, para kay Few, ang dami niyang mga international, or meron siya mga international tournaments na nilaruan na talagang nababad din yung kanyang Jushin, Malak Queen's Gambit, yung kanyang play. Oo nga, no. Actually, yung Jushin hindi natin madalas nakikita dito sa MPL Philippines Season 14. Dahil nga, normally, binaban talaga yan, no, kasama ng isang chip na hanggang ngayon, 100% pa rin ang ban rate ng chip na to. No? Pero itong Jushin naman, conditional to eh. May conditions ka dapat na sundin. Pero nagsisimula na yung unang pagong ng laban nito. Fnatic Onyx Philippines ang makakakuha nito. Pero doon pa si Ogen. Ako, bababaran ata si Brusco. Oo, pipilit yata dito ng side ng Falcons AP Bren. Kailangan na lang daw ng trade. Brusco, puputok na doon. Pero nabuhay pa rin yung bato. Napaka-tigas talaga. Pero for the side of FCAP, makakakuha sila dito ng purple buff. And Fnatic Onyx, maganda dito na nakakakuha sila ng objective. Yun nga, no? Tsaka si King Kong, no? Kumbaga kaibahan to sa nakita natin kahapon. Kasi kahapon, merong Angela eh. Merong, sabihin natin na healing na maibibigay doon sa isang Joy. So, mas malakas ang, ang kakayahan ng isang Joy na pumasok. Pero ito kasi, individual Joy, ang kasama mo lang ay bato. Oo nga siguro parang more on pang entry point para dito sa Fnatic Onyx. And kung kahapon na temporal. Yan, temporal rin. Yung ating nakita, iba ang gamit niya ngayon. Oo nga. Ay, oo nga, nung naka-Warcry pala, every hits, so gusto niya dito, kung ma-maximize mo yung mga hits niya, 3 hits kasi dapat para magkaroon ng additional na damage mula doon sa Warcry. Ang problema, no normal hits dapat si King Kong dito, di ba? So parang ibig sabihin ba nito, kailangan niya muna mag-farm, medyo maging item dependent muna para magkaroon ng damage. Tingnan natin kung gano'n mangyayari kasi based sa ating community prediction, 55% ang nakaboto dito sa FCAP at yung natira naman ay sa Fnatic Onyx. Yeah, mainit talaga. Alam mo dyan sa community, maganda rin. May mga discussions din na nangyayari dyan, pero may diskusyon na nagkakanap din sa baba. Oo, napapilit agad na mag-last insanity si Flap TZ nung moment na yon. Sakto din dahil magkakaroon ng turtle anytime. So, ito na naman yung mga laban na parang medyo mabagal. Pero mamaya parang titibok na lang ng sobrang bilis yung dugo. Tumitibok ba ang dugo? Pero ganun eh. Sige, yun na yun. Basta tumitibok. Lahat ng tumibok, titibok na talaga kasi nga naman star match to eh. Again, Fnatic Onyx Philippines undefeated in terms of series para sa Season 14 and the ang Falcons AP Bren naman, sila ang laka talaga para putulin ito. Kasi last time, napag-uusapan nga na sila rin ang pumutol pero mamaya na may puputulin nata dito sa may turtle fight na to. Nabibitbit kaya naman ginamit ay wild charge dito para ma-zone out
yung mga players ng FCAP, pero hero muna ang kanilang pipiliin doon. Ang sagot naman ng Fnatic Onyx sa amin ang pagong. Dinampot yung bato tapos hinagi sa kabilang panig Ganon yung ginawa dito ni Pew Habang nangyayari pala ang mga bagay na yun, pumaplato lang sa ibaba. Itong si Flap, si Z, at tuloy-tuloy yun, nasagad nga niya yung plato dun sa baba at pwede pa sila mag-cut dito kasama si Kyle. So far, lamang dito yung FCAP in terms of gold. Sila din nakakapag-rotate doon sa pwesto ng Fnatic Onyx. Pero kasi yung lineup din dito ng Fnatic Onyx is more on T-Fight. Okay, ginamit yung penalty zone. Zino-zone out si Super Friends. Si Pew mapipilitan dito na mag-flicker out. Pero tutuloy pa rin na pag-poke. Laban kay King Kong. Last Insanity ay hindi aabot doon. Kaya mukhang mababaliktad pa. King Kong with a kill. Hindi pa tatapos to kasi nandun yung Spirit Destruction. Pero hindi nag-go dito itong si Super Marco. Again, napakaganda nung attempt dito ni Flap TC na makuha yun. Kaya lang, after nung flicker, nakatakas yung dalawa at siya pa yung napuruhan. Kasi nga, inuntog siya ng bato. Inuntog siya ni Brusco doon sa nangyaring laban. 2-1 ang ating score. Low scoring game. Pero ang action no? Napakaingat din talaga ng dalawang team na to. Tsaka nakuha din naagawan ni Brusco si Super Marco na napadaran niya yung crab coin kanina. So yung dalawang marksman natin dito halos pantay yung kanilang gold. Pagdating naman dito sa may mid lane ay medyo lamang si Few pagdating doon sa ilang mga items laban kay Super Fritz. Alam mo, ito talaga yung nakakabilib kay Kel no? Bihira ka lang makakita ng isang Roger na first item Sky Piercer. And kasi si Kel yan Ngayon, dalawa na nga kagad item niya. Meron na rin siyang Windtalker dito, which is isa sa mga magandang kit para sa isang Roger. Kasi nga naman, kailangan mo ma-maximize yung attack speed and movement speed. Ako po si Few dito sa may bandang likod ay mapipilitan na mag-flicker out. So, aalis dito ang ilan sa mga players ng FCAP. Pero wala pa naman yung Turtles. Mag-clear muna ng minion wave. Dito ang Fnatic Onyx, Kyle, Z ay mapipilitan na mag-dash away. Oo, napa-Crimson Beacon doon si Few nakatakas bigla doon sa attempt ng Fnatic Onyx. Kaya lang ang problema, wala siyang Purify, wala rin siyang ultimate dito, at ang magagamit lang niya is yung mga lanterns niya. At kaya naman nakuha ng Fnatic Onyx dito yung Turtle. Conceal, ipipilat yata ng FCAP. Pero wala silang makakabutan sa moment na yon. Sa baba. Habang sa may bandang baba, si Super Marco, tsumachani lang pala ng Torre laban sa Onyx. Ang ganda nung naging play na yon no? Sabi ng Fnatic Onyx, okay, sige, hindi tayo mananalo doon sa mga 5v5 na suntukan. Sige, ipadala natin si Marco sa baba. And ang ganda ng ginawa niya dito. Kasi nga naman, kapag meron ka Moskov, moment, pwedeng pumunta yan doon sa team fight. As long as tatawa yung Spear of Destruction mo, makakatulong ka kagad di ba? Parang ganun yung kanina nangyari na pwede sanang ituloy. Kaso delikado din. So yung sinasabi ni Burrito, para well, actually, parang ganun yung nagiging play. Mostly with the Moskov. Normally, di ba, ang naglo-long lane is yung XP lane mo. Pero dito, yung Moskov, so parang mas tumataba ng tumataba. Pero maganda na mabilis na nakakapwesto yung Fnatic Onyx doon sa mga dedepensahan sana ng Falcon City. Okay, malaking rotation ang gagawin dito ng Fnatic Onyx pero aatras din sila kasi nakita na si Oben at si Few dahil nga sa pagkakalapag noong Eternal Guard na yun. Available na ang mga Purifies ni Few at ni Super Marco. And again, napag-uusapan natin si Super Marco, the bulletproof na hindi pa rin namamatay ngayon. Ito yung nakakatakot na parte, no? 8 minutes, wala pang death si Super Marco. Pagka ikaw yung team na kalaban na ito, parang kailangan mo mag-isip-isip di ba? Oh, at saka parang nakaka-excite to lalo sa lahat ng mga nanonood. Kasi tinatawag natin si Super Marco na bulletproof. Yup. Pero yung katapat niya ngayon ay isa sa mga pinaka-agresibo na gold laner. So si Kela is at level 10, kaka-level 10 lang ni Super Marco. So paano kaya mamaya yung kontrahan ng dalawang gold laners natin? So Nag-hello lang. Boss. Na-miss nila Boss, kumusta daw Kumusta daw ang buhay-buhay? Okay, 10 seconds para sa unang Lord ng laban nito. Pero si Caltisi Naku po, si Caltisi ay kamunti ka na mamatay sa moment na yun. Ginamit na yung Primal Wrath. Pero si Kirk ang magiging target ng mga players ng Falcon City Bren. Ginamit na rin dito yung Eternal Guard pero more on pokes lang muna para dito sa ating dalawang kupunan. Napakadelikado na ibitaw lahat ng mga skills dahil pwede na at available na itong Lord para sa ating game. Oh, reset daw muna, sabi ni Kyle DC. Parang ang kinukol niya dito kay Ogen, pre, kapag may lumapit dyan, hawakan nyo lang. Hawakan nyo lang yung Lord na yan. Kasi nga mag-orange buff pa ako. And yun yung ginagawa ngayon ng Falcons AB Bren and ang Fnatic Onyx Philippines nila. Sobrang confident nila Kahit na kanina nalugi sila ng mga early portions, ngayon nahawakan nila yung lead. Hindi ganun kalaki.
Pero testament ito no, na nakokontrol nila yung laban. Basag din naman yung top and bottom turret, yung first tier turret doon. So mas maganda yung flow ng wave at mas malalim-lalim ang tatawirin ng Falcons AP Bread if ever. Kailangan pa nila dito mag-clear bago makapunta doon. Ang dami nating napapanood ng mga analysis na napaka-crucial ng mga clearing ng minion pagdating dito sa mga big objective takes. So abangan natin dito kung sino bang i-zone out ni Kirk and even Flap TC at nararamdaman na natin yung true damage. At nararamdaman ko na rin dahil napanood na natin ito ng ilang mga linggo na pag umabot ng gantong mga 10 minutes tas 2-1 pa lang yung kill score, alam mo magiging balagbag yung susunod na team fight. Bigla magkakaroon ng +5 dun sa kung sino man na team ang makakakuha nun. No? Pero again, ganun pa rin ang ginagawa ng Falcons AP Bread. Pinapadala nila dun sa long lane. Doon sa opposite lane, itong si Super Marco. And si Kelra, tinry din naman niya eh. Nakikipagsabayan din siya dun sa lane na yun. Pero may plano ata dito ang Fnatic Onyx. Okay, so ano lang, kaya biglang liko muna. Biglang dito liko. yung Fnatic Onyx. O di ba? Mahaba dito ang magiging sabihin na nating agawan pagdating doon sa may Lord and top lane. probably ay mare-reset. Madali pa nga ma-reset ni Brusco dito eh. Wall lang eh, pa nagkataon. Tapos mare-reset na, di ba? Oo nga pala, no, yung mga Guardians Barrier lang, tapos umiikot kung saan yung Lord. No? Ang dami na nating nakitang ganon. And again, Falcons AP Bren, paano lang eh, papalit-palit lang yung lead dito. Hindi naman fully nagmamatter. No? Yung mga 400, 500 na gold din yan. Tinan mo, napunta na naman sa Fnatic 21, Onyx. oh. Pero plano nila dito yung one charge. Oo, 46 na bigla ay lamang. At retreat na nga si Brusco dito. Take note na nagamit na yung kanyang mga spells. Pero nga lang hindi tatamaan dahil naka-power of nature. Pero yung nga lang si Ogun magiging target nila. Last King Kong Insanity. bigla lang dumaan. Walang tatamaan yung Last Insanity doon. Primal Wrath para dito kay Kirk. So meron tayong isang casualty para sa side ng FCAP. Okay, 4v5 yung laban na to. Ha. Wala na rin. Wait lang, si Brusco, nabababaran. Binibitawan ng metal detector o ilalagay sa likod. Oo, unti-unti nasusunog dito yung bato. Unti-unti nasusunog pero nga lang Aray! bigla nang kumalmot dito si Kelra pero mapapa-flicker out lang din naman. Napakalandasan nandito na si Super Marco, si Super Fritz naman ang target nila dito habang Aray! si King Kong nakuha na rin. Grabe, instantly apat kagad na dapat humba dito ng Falcons AP Bren. Dahil yan sa pagkakapunta ni Super Marco pero si Kirk ay hindi pa rin susuko dito. Sinama ng Lord. Walang iba kundi ang Falcons AP Bren. Grabe, sobrang intense nung nangyari nung moment na yun. We will watch the replay, the Infinite instant replay. Bobby, tinamaan. And ayun na nga pagpunta doon, pag-teleport ni Super Marco, nakita yung replay. Ayun di ba? Ang sakit talaga ng mga hampas ng isang Moskov. Oo. Ang hirap talaga kalaban. Tapos may pang-pin down pa siya di ba? So, ito na. From 100, from 80 pesos, napunta na sa 2.7K para sa Falcons AP Bren. Tapos sila pa yung may control neto dahil may Mega Minions pa sila nakasama. Grabe, sobrang importante talaga lahat ng mga teamfight. Ito yung sinasabi natin na napapikit ka lang. Oo. Parang kumuha ka lang saglit ng merienda mo, biglang lumamang. Walang Yung tubig, ganun. FCAP, ganun ka-importante. Yung lahat ng sabihin na natin objective taking, pero pipilitin yata dito na mawala yung Firaga Armor, Last Insanity, at Si meron Pew! kasamang penalty zone. Si Pew makukuha nila at dediretso yung pang King Kong. Akala makukuha, mega kill na para dito kay Super Marco. And Kirk is down as well. Ginamit na rin yung enhanced chains para dito kay Kyle TC at dediretso yun pa dito sa middle lane. Naku, wala ng aura yung gitna. Ayun na nga, basag yung taas. At dito sa may bandang gitna, ready na ba tapusin dito Aray! ng Falcons AP Bren? At si Brusco ay mapapatumba na nila. Dalawa na titira para dumepensa pero nag-free hit na dito si Super Marco. Pinagtataka! Falcons AP Bren! Game number 1!